Sa loob ng 22 taon, inialay ng isang matandang babae ang kanyang sarili sa pag-aalaga sa kanyang paralisadong anak. Isang araw, sa kabila ng pag-aalalang nadarama, nagpasya siyang maglagay ng kamera sa kanilang bahay. Ang mga video na kanyang napanood pagkatapos ay lubos siyang nabigla. Ang liwanag ng umaga ay malumanay na nagbigay ilaw sa simpleng tahanan ni Susan. Sa edad na 62, ang buong buhay ni Susan ay nakatuon sa pangangalaga sa kanyang anak na si Daniel. Ang kanyang mukha na may mga guhit ng hirap at malalim na pagmamahal ay sumasalamin sa isang buhay na hinubog ng sakripisyo. Si Daniel, na 37 taong gulang, ay naparalisa matapos ang isang malagim na aksidente sa kotse noong siya'y 13 taong gulang, isang pangyayaring nagpabago sa kanilang mga buhay ng tuluyan. Ang araw-araw na buhay ni Susan ay isang palagiang ritual ng hindi matitinag na dedikasyon. Bawat umaga, bumabangon siya bago sumikat ang araw upang ipaghanda si Daniel ng almusal na may malasagradong dedikasyon. Habang kumakalat ang amoy ng bagong timplang kape, maingat na inihahanda ni Susan ang almusal na tinapay, keso at prutas. "Magandang umaga, anak!" Bati niya kay Daniel na may malambing na ngiti habang pumapasok sa kanyang silid. Ang pag-aalalay kay Daniel upang bumangon ay isang mabagal at maingat na proseso, ngunit laging puno ng pasensya at kalinga, hindi kailanman nagpapahiwatig ng pagod o pagkabigo. Sa oras ng almusal, simple ngunit mainit ang kanilang mga pag-uusap. Nagbabahagi sila ng balita tungkol sa kanilang pagtulog, mga plano sa araw, at masayang pinag-uusapan ang mga soap opera na sabay nilang pinapanood. Ang mga palabas na ito ay nagbibigay kay Daniel ng isang mahalagang libangan, isang pagkakataon upang isawsaw ang sarili sa iba't ibang kwento at realidad kahit ilang oras lang. Ang mahalagang pangyayari na nagpabago sa kanilang mga buhay ay naganap isang maunos na hapon, 22 taon na ang nakalilipas. Si Michael, asawa ni Susan at ama ni Daniel, ang nagmamaneho. Madulas ang mga kalsada at isang saglit na pagkawala ng atensyon ang naging sanhi ng pagskid at pagtaob ng kotse. Si Michael, na hindi nakasuot ng seatbelt, ay na-eject mula sa sasakyan at agad na namatay. Si Daniel, na naka-seatbelt, ay nakaranas ng malakas na impact na nagdulot ng irreparable damage sa kanyang mga binti at naging dahilan ng kanyang pagiging paraplegic. Ang trahedya ng pagkawala ni Michael at ang bagong kalagayan ni Daniel ay nagbuklod sa mag-ina sa isang hindi mabigkas na ugnayan. Pagkatapos ng trahedyang ito, lubusang inialay ni Susan ang kanyang sarili sa pangangalaga kay Daniel, sinisikap na mabigyan siya ng pinakamabuting buhay sa kabila ng kanyang kapansanan. Ang kanilang simpleng tahanan ay naging isang pugad ng pagmamahalan at maingat na pag-aalaga. Bawat sulok ay isang patunay ng walang humpay na dedikasyon ni Susan. Kamakailan lamang, napansin ni Susan ang maliliit na pagbabago sa asal ni Daniel, mga pagbabago na una niyang hindi pinansin. Iniisip na baka bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Si Daniel, na karaniwang masayahin at matatag, ay paminsan-minsan ay mukhang balisa na parang may tinatago. Isang malamig na gabi, habang magkasama silang nanonood ng soap opera, napansin ni Susan ang isang kakaibang bagay. Si Daniel ay nakahiga sa sofa, nakabalot sa isang kumot laban sa lamig. Bigla napansin ni Susan ang bahagyang paggalaw sa ilalim ng kumot malapit sa mga paa ni Daniel. Parang pilit niyang ginagalaw ang mga daliri sa paa. Siya'y kumunot ang noo, ngunit nanatiling tahimik. Iniisip na baka hindi sinasadyang kilos lamang yon. Subalit, nang paulit-ulit na mangyari ito sa mga sumunod na gabi, lalo pang tumaas ang kuryosidad ni Susan. Paminsan-minsan ay mukhang balisa si Daniel na parabang may kinikimkim na lihim. Ano kaya ang itinatago niya dahil sa pag-aalala?
Alam ni Susan na kailangan niyang alamin ang katotohanan. Lalong bumibigat ang kanyang pangamba sa bawat araw na lumilipas. Palagi niyang dinadala si Daniel sa doktor at lahat ng kanyang mga pagsusuri ay normal sa loob ng mga inaasahang limitasyon ng kanyang kondisyon. Ngunit hindi nawala ang mga nag-aalalang isipin ni Susan. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal, nagkaroon siya ng isang matinding pagnanais na tuklasin ang anumang posibleng pagbabago sa kalagayan ni Daniel, dala ng kanyang malalim na pagmamahal at pag-aalala. Ang umagang iyon ay parang karaniwang araw habang naghahanda ng almusal si Susan at natutulog pa si Daniel. Ngunit ang kanyang isip ay abala sa mga kakaibang paggalaw na napansin niya sa mga paa ni Daniel. Posible kaya na nagsisimula ng magkaroon ng kontrol si Daniel sa kanyang mga binti? Hindi magawang hayaan ni Susan na lamunin ng pag-asa ang kanyang paghuhusga, ngunit hindi rin niya maaaring isantabi ang kanyang mga napansin. Matapos alalayan si Daniel papunta sa hapagkainan, maingat niyang sinubaybayan ang bawat galaw nito. Si Daniel ay tila hindi komportable sa matinding pagmamasid ng kanyang ina, ngunit nanatiling tahimik. Bagaman ang kanilang usapan sa almusal ay sumusunod sa karaniwang mga paksa, ang isip ni Susan ay abala sa mga posibilidad. Nang hapon ding iyon, naisip niya ang isang ideyang nagpaparamdam sa kanya ng kaunting pagkakonsensya. Ngunit itinuturing niyang ito'y kinakailangan upang malutas ang kanyang mga pagdududa. Si Susan ay nagpasyang maglagay ng mga nakatagong kamera sa kanilang tahanan upang mabantayan si Daniel nang hindi niya nalalaman. Nag-aalala na baka kung sabihin niya ito kay Daniel ay maapektuhan ang kanyang sariling mga obserbasyon. Sa araw na balak niyang ikabit ang mga kamera, dinala niya si Daniel sa kanyang karaniwang appointment sa klinika para sa mga medical at physiotherapy session. Binanggit ni Susan ng pabiro na kailangan niyang dumaan sa palengke at babalik siya agad. Si Daniel, na sanay na sa ganoong ayos, ay nanatili sa klinika. Si Susan, bagamat may halong guilt at determinasyon, ay nagtungo sa isang tindahan ng mga security at surveillance equipment. Doon, nakilala niya si John, ang attendant, na agad na naunawaan ang pangangailangan ng kanyang kahilingan. Ipinaliwanag ni Susan ang kanyang pangangailangang mabilisang mai-install ang mga nakatagong kamera sa kanilang tahanan. Nangako si John na kaya niyang tapusin ang pag-install sa loob ng 1 oras, at si Susan, na sabik na malaman ang kondisyon ng kanyang anak, ay pumayag. Mabilis at maingat na natapos ang pag-install. Sa loob ng 1 oras, nakasetup na ang mga kamera sa kwarto ni Daniel, sa sala at sa kusina. Pagkatapos ng installation, dumaan si Susan sa palengke, bumili ng ilang prutas at bumalik sa klinika. Si Daniel, walang alam, ay tapos na sa kanyang physiotherapy session at umuwi kasama ang kanyang ina, itinuturing na isa pang karaniwang araw. Kinagabihan, habang nanonood sila ng paborito nilang soap opera, tahimik na nagmamasid si Susan. Muling napansin niya ang bahagyang paggalaw ng kumot sa paligid ng mga paa ni Daniel. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ngunit nanatili siyang kalmado, ayaw niyang magbigay ng anumang senyales na pinagmamasdan niya ito ng mabuti. Si Daniel, walang kaalam-alam sa mga bagong mata na tahimik na nagbabantay, ay ipinagpatuloy ang kanyang karaniwang gabi at natulog pagkatapos matapos ang soap opera. Hindi alam na may mga mata ng nagmamasid. Kinabukasan, nagpatuloy si Susan sa paghahanda ng almusal at iniwan si Daniel na nagpapahinga ng maayos sa kama bago umalis muli. Sa pagkakataong ito sa dahilan na bibili ng itlog sa palengke. Habang naglalakad, sinamantala niya ang pagkakataon upang suriin ang mga video mula sa kanilang home camera sa kanyang telepono. Ang mga imahe na kanyang nakita ay parehong nagpabagabag at nagbigay ng labis na emosyon sa kanya.
Si Daniel na may malaking pagsisikap ay nagawang umupo sa kama at sinubukang tumayo. Nakaramdam si Susan ng matinding gulat kasabay ng pag-asang muling umusbong. Posible kaya na tinatago ni Daniel ang kanyang mga kakayahan sa kanya sa loob ng maraming taon? At kung nagkakaroon siya ng progreso, bakit niya ito inilihim? Sa kanyang nais na malaman ng higit pa, mabilis na bumalik si Susan. Sa kanilang tahanan dala ang isang plano. Pagbalik niya, si Daniel ay tila nagpapahinga ng payapa na parang walang nangyari. Ang araw ay dumaan na parang karaniwan, ngunit si Susan ay puno ng pananabik sa kanilang gabi. Nang dumilim at pareho silang umupo sa sofa, si Susan ay masusing nagmamasid, sabik na malaman ng higit pa ng hindi pinaghihinalaan ni Daniel. Nang muli niyang mapansin ang mga pamilyar na bahagyang paggalaw sa ilalim ng kumot, nagpasya siyang oras na para harapin ang sitwasyon. Daniel, ano ang nangyayari dito? Kaya mo bang igalaw ang iyong mga daliri sa paa? Tanong niya kalmado, ngunit puno ng emosyon. Namutla ang mukha ni Daniel at isang takot na ekspresyon ang bumalot sa kanya. Nauutal siya, hirap magsalita. Matapos ang isang mabigat na buntong hininga, inamin niya, "Oo, Mama, nakakakita ako ng ilang pagbuti simula nang magsimula akong mag-physiotherapy kay Lisa. Pero natatakot akong sabihin sa'yo. Baka kasi magalit ka." Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa gulugod ni Susan, agad na napalitan ng matinding kagalakan. "Bakit mo naisip yun, anak? Ito ang pinakamasayang balita." Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang nagsasalita. "Bakit hindi mo agad ibinahagi sa akin?" "Natatakot ako na baka mabigo kita," sagot ni Daniel, na ngayon ay umiiyak na rin. "Natatakot ako na baka pansamantala lang ang pagbuti na ito at hindi ko talaga mabawi ang kakayahang maglakad at ayoko kang mabigo." Niyakap ni Susan ng mahigpit si Daniel. Ang kanyang emosyon ay umiikot mula sa kaluwagan patungo sa bagong pag-asa. "Hindi mo ako kailanman mabibigo, anak ko. Ang mahalaga ay nakikita ko ang pag-unlad mo. Yun lang ang pinapangarap ko. Harapin natin ito ng magkasama, hakbang-hakbang." Kinabukasan, inayos ni Susan ang isang appointment kay Dr. Smith, ang pinagkakatiwalaang doktor ni Daniel. Sa session, ibinahagi ni Daniel ang kanyang mga pag-unlad. Simula nang magsimula ang intensive physiotherapy kay Dr. Lisa. Nakinig ng mabuti si Dr. Smith at maingat na sinuri si Daniel. "Ang mga pagbuti ay kapansin-pansin," sabi ni Dr. Smith sa wakas. "Para sa isang taong naparalisa ng ganito katagal, halos isang milagro ito." Nagbigay siya ng isang mapagbigay ng ngiti kina Susan at Daniel. "Subalit kailangan nating maging maingat, mahalagang ipagpatuloy ang physiotherapy at bantayan ang kanyang progreso. Ang mga bagay na ganito ay hindi nagbabago sa isang gabi." Napuno ng pag-asa ang puso ni Susan. "Kung ganon, posible bang makalakad muli si Daniel?" Tanong niya ng sabik. "Oo, may posibilidad," sagot ni Dr. Smith. "Ngunit magiging isang mahirap na paglalakbay ito. Ang patuloy na physiotherapy ay mahalaga at kailangan niya ng malaking suporta at pasensya." Paglabas mula sa opisina ng doktor, si Susan at Daniel ay napuno ng bagong pag-asa. Bagamat puno ng kawalang katiyakan ng dang tatahakin, sapat na ang posibilidad ng pagbuti upang patuloy silang mangarap. Magkasama, handa silang harapin ang bawat hamon, bawat session ng physiotherapy at bawat sandali ng pagdududa na may hindi matitinag na pagmamahal at determinasyon. Tumingin si Daniel sa kanyang ina, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Mama." Si Susan, umiiyak ngunit nakangiti, ay sumagot, "Hindi kita susukuan kailanman, Daniel. Sabay nating haharapin ang paglalakbay na ito." Bawat sesyon ay nakakapagod, ngunit determinado si Daniel na samantalahin ang pagkakataong ito.
Si Lisa na laging matiyaga at suportado ay nagdisenyo ng mas masinsinang regimen ng ehersisyo na partikular na nakaayon upang palakasin ang mga kalamnan ni Daniel at mapabuti ang kanyang kakayahang kumilos. Ang mga physiotherapy sessions na ito ay naging bahagi ng pang-araw-araw na ritual, puno ng pisikal na pagsisikap at emosyonal na pagsubok. Sa ilalim ng propesyonal ngunit mahabaging gabay ni Lisa, dinala niya si Daniel sa isang serye ng mga ehersisyo na sinusubok ang kanyang mga kakayahan. Maingat niyang inaayos ang bawat gawain upang masigurong patuloy na umuunlad si Daniel nang hindi nasasaktan. Malaki ang pagpapahalaga ni Daniel sa dedikasyon ni Lisa. Ang kanyang walang sawang suporta ay naging pundasyon ng kanyang lakas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagsimulang lumitaw ang mga pagbabago. Sa simula, nagkaroon si Daniel ng mas mahusay na kontrol sa paggalaw ng kanyang mga daliri sa paa, na sinundan ng unti-unting paglakas ng kanyang mga binti. Bawat maliit na pag-unlad ay ipinagdiriwang ng may kasiyahan at pag-iingat ni Lisa at Daniel na alam na mahaba pa ang kanilang paglalakbay. Hanggang sa isang maliwanag na umaga, sa isang karaniwang sesyon, isang pambihirang tagumpay ang nangyari. Habang hawak ni Daniel ang support bar sa isang kamay at si Lisa ay umaalalay sa kabila, matindi ang kanyang konsentrasyon. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan sa pagsisikap, ngunit dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan. Habang tumutulo ang kanyang luha, nakagawa si Daniel ng isang maingat na hakbang pasulong. Nagawa ko, kanyang sigaw lubos na emosyonal. Si Lisa, puno ng pagmamalaki, ay mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Ang galing mo, Daniel, ipagpatuloy mo lang, kanyang pang-encourage. Ang kanyang ngiti ay nakakahawa. Ang silid ay napuno ng kakaibang enerhiya. Si Susan, na nakamasid mula sa di kalayuan, ay labis na nabalot ng kaligayahan. Nang makita niyang muling naglakad ang kanyang anak pagkatapos ng maraming taon, hindi niya napigilang lumuha ng tuwa, tila nakasaksi ng isang milagro. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang progreso. Nagpatuloy si Daniel sa paggawa ng mga hakbang, bawat isa ay mas matatag at mas kumpiyansa kaysa sa huli. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pag-unlad sa buong klinika na nagbigay inspirasyon sa mga tauhan at ibang pasyente. Sa patuloy na matinding determinasyon, inialay ni Daniel ang kanyang sarili sa rehabilitasyon na may di matatawarang sigasig. Ang mga physiotherapy sessions kasama si Lisa ang naging puso ng kanyang araw-araw. Araw-araw, itinutulak ni Daniel ang kanyang mga limitasyon, parehong pisikal at emosyonal. Ang kanilang mga usapan sa gitna ng mga ehersisyo ay naging mapagkukunan ng inspirasyon at motibasyon. Ibinabahagi ni Lisa ang mga kwento ng tagumpay ng ibang mga pasyente at patuloy na pinalalakas ang kumpiyansa ni Daniel sa sarili niyang paggaling. Samantala, si Susan ay laging nasa tabi, nagbibigay ng walang sawang suporta at paghihikayat. Nakita ni Susan ang pag-usbong ng pag-asa sa kanyang anak na nagbigay rin ng bagong lakas sa kanyang sariling paniniwala sa mga posibilidad. Sa kanilang tahanan, nilikha ni Susan ang isang masiglang kapaligiran. Ipinagdiriwang ang bawat maliit na tagumpay mula sa unang mga hakbang ni Daniel hanggang sa kanyang unti-unting lumalakas at mas kumpiyansang mga hakbang. Ang relasyon ni Daniel at Lisa ay lumalim. Naging mas malalim ang kanilang tiwala at pagkakaibigan. Si Lisa ay humanga sa determinasyon ni Daniel at si Daniel ay labis na nagpapasalamat sa kanyang patnubay at kahusayan. Magkasama, hinarap nila ang mga araw-araw na hamon ng pagbawi. Tinatamasa ang bawat tagumpay at natututo mula sa bawat kabiguan. Isang hapon matapos ang isang matagumpay na sesyon, nag-usap sina Daniel at Lisa tungkol sa mga susunod na hakbang ng kanyang rehabilitasyon.
Ipinakilala ni Lisa ang mga bagong ehersisyo at teknik upang higit pang mapabuti ang kakayahang kumilos ni Daniel. Sabik sa mga posibilidad, tinanggap ni Daniel ang bawat mungkahi ng may kasabikan. Ang kanyang mga unang hakbang ay ipinagdiwang bilang isang malaking milestone, isang mahalagang emosyonal na sandali para sa lahat ng kasama. Habang patuloy na lumalalim ang kanilang relasyon, isang hapon, habang nagpapahinga si Daniel at binabasa ni Lisa ang kanyang mga tala ng progreso, naramdaman ni Daniel ang isang matinding pagnanais na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Nang may kaunting pag-aalinlangan, bumasag si Daniel ng katahimikan. Lisa, may gusto akong sabihin. Tumingin si Lisa mula sa kanyang mga tala, puno ng interes at anticipation. Siyempre, Daniel. Ano yon? Huminga si Daniel ng malalim, alam ang bigat ng kanyang mga susunod na salita. Simula nang magsimula akong mag-physiotherapy sa iyo, napansin kong hindi lang pisikal ang nagbabago sa akin. Mas buhay ako, mas puno ng sigla. At sa tingin ko, malaking bahagi nito ay dahil nahulog ang loob ko sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Lisa sa sorpresa, isang reaksyong may halong hindi masabing saya. Daniel, nagsimula siya, kalmado ang boses. Ako, nakaramdam din ako ng ganun para sa iyo. Matagal ko na itong nararamdaman, pero alam mo, komplikado ang sitwasyon natin. Tumango si Daniel, malinaw ang kanyang pagkaunawa. Alam ko, Lisa, ayokong maging hadlang sa iyong trabaho o sa ating progreso sa therapy. Siguro mas mabuti na panatilihin natin ito sa ating dalawa muna. Pumayag si Lisa, ang kanyang pagtango ay tanda ng pagtanggap. Oo, marahil iyon ang mas tama. Magpatuloy tayo sa dati at tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating nararamdaman. Sa tahimik na kasunduan na ito, isang lihim na pagmamahalan ang unti-unting namulaklak sa pagitan nila. Ang kanilang mga physiotherapy sessions ay nagkaroon ng bagong layer ng koneksyon, puno ng mga palihim na tinginan, banayad ng ngiti, at mga salitang nagpapahiwatig ng higit pa sa isang profesional na ugnayan. Sa labas ng mga sesyon na ito, nagkakaroon sila ng mga sandali na magkasama. Nagsimula nang bumisita si Lisa sa bahay ni Daniel nang mas madalas na ipinalalabas na ang mga ito'y mga kinakailangang follow-up. Napansin ni Susan ang masiglang disposisyon ni Daniel, ngunit hindi niya namamalayan ang umuusbong na damdamin sa pagitan nila. Isang araw, habang sila ay nasa kusina at naghahanda ng merienda, inabot ni Daniel ang kamay ni Lisa. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito noon, bulong niya ng malumanay. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa buhay ko, buong damdamin niyang ipinahayag. Ibinigay ni Lisa ang kanyang malambing na hawak, mainit ang kanyang ngiti. At ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na tapang at determinasyon. Sagot niya, kita sa kanyang mga mata ang paghanga. Masaya ako na magkasama tayo kahit na sikreto ito. Ang bawat pagkikita ay pinagsasama ang kilig at pag-iingat. Pinananatili nila ang kanilang disiplina upang maiwasan ang anumang posibleng problema. Ngunit ang kanilang koneksyon ay lumalim sa bawat sandaling magkasama sila. Si Daniel ay hindi lamang pinapatakbo ng pag-asang muling makalakad, kundi pati na rin ng sumisibol na pagmamahal kay Lisa. Habang nagpapatuloy ang kanilang mga sesyon ng physiotherapy na masinsinan at mabunga, unti-unting bumuti ang kakayahan ni Daniel na makalakad na nagdulot ng labis na karangalan kay Lisa sa kanyang mga nakamit. Ang nagsimula bilang isang purong profesional na ugnayan na nakatuon sa pisikal na rehabilitasyon ay namulaklak sa isang malalim at taus-pusong emosyonal na pagkakaugnay. Ang sikretong pagmamahalang ito ay nagbigay kay Daniel ng bagong pananaw at sigla upang ituloy ang kanyang rehabilitasyon ng may higit na dedikasyon.
Kahit na ang kanilang romansa ay nanatiling lihim, hindi maikakailang naging mahalagang haligi sila ng suporta para sa isa't isa. Ang bawat araw ay nagdala ng mga bagong hamon at pantay na bagong pagkakataon para kay Daniel at Lisa na palalimin ang kanilang relasyon. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumakas ang kanilang pagmamahal. Napagtanto ni Daniel na panahon na upang sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang malalim na damdamin para kay Lisa. Ayaw na niyang itago ang isang mahalagang aspeto ng kanyang buhay. Plano niyang ipahayag ang kanyang damdamin sa paraang magugulat pareho si Susan at si Lisa. Isang tahimik na gabi pagkatapos ng hapunan, magkasama sina Daniel at Susan sa sala, nanonood ng isang soap opera. Pakiramdam ni Daniel ay kinakabahan, ngunit determinado. Naghintay siya ng tamang sandali sa komersyal at saka humarap sa kanyang ina na may seryosong ekspresyon. "Ma'am, may kailangan akong sabihin sa'yo," sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Tinitigan siya ni Susan na may alalang ekspresyon. "Ano ang nasa isip mo, anak?" tanong niya. "Ako, na-inlove ako kay Lisa," pag-amin ni Daniel, humihinga ng malalim. "At gusto ko ng basbas mo para ituloy ang relasyon ko sa kanya." Sandaling tumigil si Susan, iniintindi ang kanyang sinabi. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa tuwa. "Oh, Daniel," sabi niya na may emosyon, "napakaganda nito. Matagal ko nang hinihintay na matagpuan mo ang kaligayahan at isang kahangahangang tao, at si Lisa ay talagang kahangahanga." Napangiti si Daniel, pakiramdam niya ay naalis ang bigat sa kanyang balikat. "Salamat, ma'am. Napakahalaga ng suporta mo sa akin." Kinabukasan, naramdaman ni Daniel na tamang panahon na para formal na tanungin si Lisa na maging kasintahan niya. Inimbitahan niya ito para maghapunan at iminungkahi na magkasama sila ng oras na malayo sa klinika. Masayang tumanggap si Lisa, sabik sa isang magandang gabi kasama si Daniel at Susan. Pagkatapos nilang kumain, habang nagpapahinga sila sa sala, naramdaman ni Daniel na dumating na ang tamang sandali. Nahuli niya ang atensyon ni Lisa habang tumatawa ito sa isang kwento ni Susan at puno ng pagmamahal at tapang. Siya ay nagsalita. "Lisa," nagsimula siya, seryoso ang tono, "may mahalaga akong gustong itanong sa'yo." Humarap si Lisa sa kanya, nabigani. "Ano yun, Daniel?" tanong niya. Huminga ng malalim muli at nagtitigan sila, sinabi niya, "Nagbigay ka ng liwanag sa buhay ko sa mga paraang hindi ko kailanman naisip. Gusto kong makasama ka, hindi lang bilang pasyente kundi bilang kapareha. Pwede ba kitang maging kasintahan?" Si Lisa, bakas ang damdamin at ngumingiti sa likod ng kanyang luha, sumagot, "Oo, Daniel, gusto ko rin yan." Si Susan na nagmamasid sa damdaming palitan ay naramdaman ang kasiyahan. "Napakaganda nito, Daniel, Lisa, welcome sa pamilya." Ang relasyon nina Daniel at Lisa ay lalo pang tumibay mula noon. Sa basbas ni Susan at sa tugon ni Lisa, malaya na nilang maipapahayag ang kanilang pagmamahal. Ang bawat araw ay nagdala ng mga bagong pagkakataon para palalimin ang kanilang ugnayan at para sa patuloy na paggaling ni Daniel. Para kay Susan, ang makita ang kanyang anak na makatagpo ng kaligayahan ay pinakamahalagang gantimpala. Naramdaman ni Susan na pagkatapos ng mga taon ng pagsubok at sakripisyo, isang mas maasahang hinaharap ang unti-unting nabubuo para kay Daniel. Sa tabi niya si Lisa, sigurado siyang inaalagaan si Daniel ng mabuti. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na umuunlad ang paggaling ni Daniel dahil sa kanyang determinasyon. Sa maalagang kalinga ni Lisa at walang pag-aalinlangang suporta ni Susan, bumangon siya mula sa wheelchair at nagsimulang maglakad ng mas tiwala.
Bumaba ang dalas ng mga sesyon ng physiotherapy habang bumubuti ang lakas at kakayahan ni Daniel. Isang maliwanag na Sabado, natupad niya ang isang matagal ng pangarap. Sa pagtutulak ni Lisa at Susan, binisita niya ang soccer field ng kanyang kabataan. Suot ang sports jersey at isang ngiti ng determinasyon, sinipa niya ang isang soccer ball at napuno ng kalayaan at kasiyahan. Si Lisa at Susan ay nagmasid, labis na naaantig, habang si Daniel ay gumagalaw ng may kasiglahan sa field sa kabila ng ilang kahirapan. Ang rehabilitasyon ni Daniel ay nagdala ng malaking kasiyahan sa pamilya. Ipinagdiwang nila ang bawat tagumpay at progreso sa masayang hapunan at masaganang tawanan, pinupuno ang kanilang tahanan ng pagmamahal at pag-asa. Sa isang ganoong masayang hapunan ng pamilya, napagpasyahan ni Daniel na gumawa ng isa pang mahalagang hakbang sa kanyang buhay. Tumayo siya bagamat may kahirapan na nagniningning ang mga mata at lumuhod sa harap ni Lisa. May ngiting puno ng damdamin. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Lisa, binago mo ang buhay ko sa mga paraang hindi ko inakala. Gusto kong makasama ka sa lahat ng ating mga araw. Pakakasalan mo ba ako? Tanong niya. Si Lisa, nababalot ng luha ang mga mata, ay sumagot ng walang alinlangan. Oo, Daniel, papakasalan kita. Ang palakpakan ni Susan ay naghatid ng kasiyahan at luha ng tuwa. Ang makita ang kanyang anak na hindi lang muling nakabangon, kundi pati na rin natagpuan ang tunay na pagmamahal ay tila isang himala na lampas pa sa lahat ng kanyang mga pangarap. Sa gitna ng tawanan, luha at matinding pagmamahalan, ipinagdiwang ni Daniel at Lisa ang kanilang engagement, handang buuin ang isang maliwanag na hinaharap na magkasama. Ganap nang nakabawi si Daniel, naglalakad ng walang tulong at nakuha na ang matagal na niyang hinahangad na lisensya sa pagmamaneho. Ang mga buwan bago ang kasal ay puno ng sigla at paghahanda. Sa mapagmahal na payo ni Susan, plano ni Daniel at Lisa ang isang payak ngunit napakalalim na seremonya ng kasal na pinararangalan ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang pinagdaanang landas ng katatagan. Pinili ni Lisa ang isang simpleng ngunit elegante na damit na akma sa kanyang payapang personalidad. Pinili ni Daniel ang isang klasikong suit. Suot niya ito ng may pagmamalaki, isang simbolo ng kanyang kahangahangang paggaling. Samantala, abala si Susan sa mga paghahanda para sa kasal, mula sa pagdekorasyon ng maliit na chapel hanggang sa pag-aayos ng pagtitipon sa kanilang tahanan. Nang dumating na ang araw ng kasal, puno ito ng halo ng kaba at pananabik. Nagtipon ang pamilya at mga malalapit na kaibigan upang ipagdiwang ang kasal ni Daniel at Lisa. Ang seremonya ay naganap sa isang maganda at namumulaklak na hardin, kung saan banayad na tumagos ang sinag ng araw sa pagitan ng mga puno. Habang naglalakad si Lisa patungo sa altar, nadama ni Daniel ang pag-agos ng matinding damdamin. Pagdating ni Lisa sa altar, bulong ni Daniel, "Ang ganda mo." Ang nangiti ni Lisa ay kumikislap, ang kanyang mga matay nagliliyab ng kasiyahan. Ang tagapamahala ng seremonya ay nagsalita ng makabuluhang tungkol sa pagmamahal, katatagan at lakas na sumasalamin sa mga pinagsamahan ng mag-asawa. Sa palitan ng mga pangako, buong taimtim na isinatinig ni Daniel at Lisa ang kanilang mga sumpa. Nangangako akong mananatili sa iyong tabi sa oras ng kasiyahan at hamon, palaging may pagmamahal at respeto, ani Daniel. Tumugon si Lisa. Nangangako akong susuportahan, mamahalin at rerespetuhin ka habang magkasama tayong lalago araw-araw. Ang resepsyon na sumunod ay ginanap sa likod bahay ni Susan na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw at mga bulaklak na dekorasyon. Itinaas ng mga bisita ang kanilang mga baso para magbigay ng taus-pusong toast sa bagong kasal. Sa gitna ng mga tawanan at pasasalamat,
Ang mga unang buwan ng kasal ay panahon ng pagkatuto at pag-angkop para kina Daniel at Lisa habang tinatahak nila ang bagong buhay bilang mag-asawa. Pinahalagahan nila ang mga simpleng kaligayahan tulad ng pagluluto ng magkasama, paglalakad sa kanilang lugar at pagpaplano para sa hinaharap. Si Susan, na ngayon ay mas tahimik ang tahanan, ay nakaramdam ng matinding kapayapaan. Ang makita si Daniel na masaya at malusog kasama si Lisa ay nagtupad sa pinakamalalim niyang hangarin. Ang pamilya na ngayon ay kumpleto at mas matatag kaysa dati ay handang harapin ang anumang hamon na darating na may pagkakaisa at lakas. Kaya't nagsimula sina Daniel at Lisa sa kanilang bagong buhay na puno ng optimismo at pagmamahal. Mabilis na lumipas ang kanilang mga araw bilang bagong kasal sa kaligayahan. Pinagbalanse nila ng maayos ang trabaho, ehersisyo at pagpapahinga, patuloy na binubuo ang kanilang buhay na magkasama. Si Susan ay labis na tuwang-tuwa na nasaksihan ang kanyang anak at manugang na bumuo ng buhay na puno ng pagmamahalan at pagkakasundo. Isang maliwanag na umaga, habang kumakain sila ng agahan ng magkasama, napansin ni Daniel ang kakaibang kislap sa mga mata ni Lisa. Naramdaman niyang may nais ipahayag si Lisa kaya tinanong niya, "Ayos ka lang ba, mahal? Para bang may iniisip ka?" Ngumiti si Lisa at hinawakan ng banayad ang kamay ni Daniel. "May magandang balita ako, Daniel. Buntis ako," anunsyo niya. Sandaling walang nasabi si Daniel habang iniintindi ang kanyang sinabi. Namuo ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. "Magkakababy tayo?" tanong niya nang nanginginig ang boses sa damdamin. "Oo, magkakaroon tayo ng baby," kumpirma ni Lisa, malapad ang ngiti at puno ng kasiyahan. Ang balita ng darating na sanggol ay nagdulot ng sariwang saya sa pamilya. Si Susan ay nagningning nang malaman niyang magiging lola na siya. "Labis akong natutuwa para sa inyong dalawa at para na rin sa akin. Ang magkaroon ng apo ay isang napakagandang biyaya," sabi niya ng masaya. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng paghahanda para sa pagdating ng sanggol. Inayos nila ng maayos ang nursery at bawat ultrasound session ay puno ng kasabikan at pananabik. Pinagdesisyonan ni Lisa at Daniel ang pangalang Noah bilang pagbibigay-pugay sa doktor na malaki ang naging bahagi sa paggaling ni Daniel. Nang dumating ang oras, isang tahimik na umaga, nagsimula ng makaramdam ng contraction si Lisa. Bagamat kinakabahan, si Daniel ay handa at dinala si Lisa sa ospital. Samantala, si Susan ay sabik na naghintay ng balita sa bahay, puno ng pag-asa para sa maayos na panganganak. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay, tumawag si Daniel. "Mom, nandito na siya. Dumating na si Noah at perpekto siya," sabi niya, puno ng emosyon ang kanyang boses. Labis na nalugod, mabilis na inayos ni Susan ang kanyang mga gamit upang magpunta sa ospital. Pagdating niya, nakita niya si Lisa sa kanyang kwarto. Banayad na karga si Noah. Si Daniel ay nakatayo sa tabi, tinititigan ang kanilang anak na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Lumapit si Susan, muling namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Ang ganda niya," bulong niya, nanginginig ang boses sa damdamin. "Welcome, Noah." Ang mga unang buwan kasama si Noah ay mahirap ngunit puno ng hindi matutumbasang saya. Sa kabila ng walang tulog na gabi at walang katapusang pagpapalit ng diaper, ang mga ngiti at mga sandali ng kaligayahang hatid ni Noah ay higit na nangingibabaw sa lahat ng mga pagsubok. Ang bahay ay puno ng enerhiya at ang bagong dinamika ng pamilya ay mabilis na nabuo. Si Susan ay niyakap ang kanyang papel bilang isang mapagmahal na lola, aktibong sumusuporta kay Lisa at Daniel sa bawat aspeto ng pagiging magulang. Pinahalagahan niya ang bawat milestone ng kanyang apo, mula sa unang ngiti hanggang sa mga unang tunog na binibigkas. Sina Daniel at Lisa sa kanilang bahagi ay nakatagpo ng bagong layunin at kaligayahan.
sa kanilang mga papel bilang magulang na higit pang nagpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Ang mga unang buwan ng buhay ni Noah ay puno ng tawanan, tunog ng sanggol at masasayang oras ng paglalaro. Habang lumalaki si Noah, naging maliwanag na kulang na ang espasyo sa kanilang tahanan. Maliwanag na kailangan ng pamilya ng mas maluwang na lugar. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanap, natagpuan nina Daniel at Lisa ang isang perpektong bagong tahanan. Ang bahay ay may malawak na espasyo at isang malaking hardin kung saan maaaring maglaro si Noah ng malaya at kung saan ang pamilya ay makakabuo ng mga bagong alaala. Ang proseso ng paglilipat ay naging masigla. Bawat isa ay tumulong upang gawing isang mainit at mapagmahal na tahanan ang kanilang bagong bahay. Sa mas maluwag na kapaligirang ito, sinimulan nina Daniel at Lisa na mas masusing magplano para sa hinaharap. Umaasang bigyan si Noah ng isang kabataan na mayaman sa mga oportunidad at iba't ibang karanasan. Ang mga usapan tungkol sa edukasyon, paglalakbay at mga aktibidad ay naging pangkaraniwan sa kanilang tahanan. Si Daniel, na nalampasan ng maraming hamon, ngayon ay nararamdaman na handa na siyang maging ama na palagi niyang ninanais. Samantala, si Susan ay mas naging bahagi ng araw-araw na buhay ng pamilya, kalaunan ay tumira na kasama nila. Binigyan siya ng sariling kwarto na inayos ni na Daniel at Lisa ng may pagmamahal. Tinitiyak na pakiramdam ni Susan ay mahalagang bahagi siya ng kanilang bagong simula. Si Susan ay namulaklak bilang isang aktibo at mapagmahal na lola, palaging handang magkwento, makipaglaro kay Noah at magbigay ng kanyang walang sawang suporta. Sa paglipas ng panahon, si Daniel at Lisa ay nagsimulang mas espesyal na alagaan si Susan bilang pagpapakita ng pasasalamat sa mga taon ng pagsasakripisyo at dedikasyon. Ngayon si Susan ay nakakaranas ng init ng pagmamahal at pasasalamat mula sa maliit na mga aksyon ng kabutihan na ipinapakita sa kanya araw-araw. Madalas, ipahayag ni Daniel ang kanyang pasasalamat kay Susan, binibigyang diin ang kanyang kahalagahan sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng taus-pusong mga salita. Ma'am, ngayon naman ay kami ang mag-aalaga sa iyo. Ang mga katapusan ng linggo ay nagdala ng espesyal na saya sa kanilang bagong tahanan. Ang pamilya ay nagtitipon sa hardin, nag-e-enjoy sa mga piknik, masayang laro at malalim na mga pag-uusap. Masiglang nagtatakbo si Noah sa damuhan, nagpapakita ng kasiyahan at sigla ng kanilang mga pagtitipon habang sina Daniel at Lisa ay nag-uusap tungkol sa mga plano para sa hinaharap. At si Susan ay pinagmamasdan sila, puno ng pagmamalaki at kasiyahan ng kanyang puso. Malalaki ang kanilang mga pangarap, puno ng optimismo. Pinaplano ni na Daniel at Lisa na maglakbay kasama si Noah, ipinapakita sa kanya ang mga kababalaghan ng mundo at itinuturo sa kanya ang mga halagang mahalaga sa kanila. Si Susan, na laging pinagmumulan ng lakas at katatagan, ngayon ay nasisiyahan sa panunood ng mga bunga ng kanyang pagmamahal at dedikasyon na lumalago sa pamamagitan ng mga karanasan ng kanyang apo. Sa paglipas ng mga taon, ang masayang kapaligiran sa tahanan ni na Daniel at Lisa ay nanatili, puno ng tawanan, paglago at pagmamahalan. Lumaki si Noah, dala ang mga halagang itinuro ng kanyang mga magulang at lola na may malalim na pagmamahal. Sa mapag-alaga at suportadong kapaligirang ito, kinikilala ni na Daniel at Lisa ang mga alaala ng kanilang sariling mga hamon at tagumpay. Si Susan, na ngayon ay tumatanda ng maayos, ay labis na ipinagmamalaki ang pamilyang kanyang natulungan na buuin, nagpapasalamat sa bawat sandaling pinagsaluhan at bawat pagsubok na kanilang nalampasan. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw. Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo makaligtaan ang mga susunod na kwento katulad nito.
I-like ang video at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment sa ibaba. Kita-kits sa susunod na video.